Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Unang Timoteo Kapitulo 1 Bersikulo 19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi, at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Mga tagubilin tungkol sa panalangin, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 2. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 8. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 9. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang mga babae na maidapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 10. Kundi, siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ang babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Unang Timoteo Kapitulo 4 Bersikulo 7. Datapuat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay ka sa kabanalan. Unang Timoteo Kapitulo 4 Bersikulo 12. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Huwag mong bigyang daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya,
sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 13. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating.